Ang oldest player para sa 2024 season ay si LeBron. 39 years old na nasa 207 days. Magiging 40 years old si LeBron sa katapusan ng December ngayong taon ng 2024. Ang susunod sa kanya si PJ Tucker na 39 years old at 80 days as of August 1. Si Chris Paul naman 39 years old at mas matanda lang ng isang araw si PJ Tucker kumpara kay CP3. Si Taj Gibson, 39 years old na rin at nasa Hornets. Mas nauna pang mag-retire yung mga players na to na mas bata kumpara do sa apat kong nabanggit na mga players na combination ng superstar, all-star at role player. So hindi naman sinabing nag-retire ay retire na talaga sa basketball, kundi mostly sa NBA lang talaga. Si Gordon Hayward nag-announce na ng retirement ngayong taon lang or nakaraang buwan sa edad na 34 years old. Huli siyang naglaro para sa OKC. Naging all-star siya noong 2017 para sa Utah Jazz bago lumipat ng Boston. Nagkaroon pa siya ng isa sa pinaka-worst injury na nangyari pa nung unang game niya sa Celtics noong 2017-18 season. May career average si Hayward ng 15 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Base kasi sa statement ni Hayward, family matters kung bakit siya nag-decide na mag-retire na. Pero prior pa doon sa announcement niya, wala pang team ang may interest na kunin si Hayward dahil kaagaling lang din niya sa max contract na nakuha niya sa Hornets dati bago na i-trade sa OKC. Hindi rin naging maganda yung takbo niya ng season dito sa Thunder dahil din mayroong injury si Hayward. Si Yuta Watanabe nag-retire sa NBA bago pa lang matapos yung season ng 2024. Nag-sign siya dati sa Phoenix Suns bago na i-trade sa Memphis nung mid-season. Hindi na rin ganun kaganda ang minuto ni Watanabe pero kinukuha pa rin siya ng mga teams dahil nga sa 3-point shooting niya base sa percentage. Siya yung best 3-point shooter ng Brooklyn ng 2023 season bago lumipat ng Suns at na-trade ulit sa unang team na pinaglaruan talaga niya sa NBA noong 2019 ang Memphis. Si Watanabe meron pang player option papasok ng off-season dahil dineclare niya magre-retire siya sa NBA, automatic na decline yung player option niya. Yung ibang player hirap na makabalik or makakuha ng kontrata sa NBA pero kay Watanabe iniwan niya yon kahit secure pa ang kontrata. Si Yuta din ay maglalaro para sa Japan sa team do ng Chiba. Parang ganito din yung muntik mangyari kay Hachimura dati kaya hindi pinayagan ng Lakers na maglaro noon sa World Cup. Baka kasi ma-homesick ulit. Si Watanabe naman, 29 years old pa lang, going 30 years old sa October. Base kasi sa interview niya, gusto kasi niya makuha yung grind habang nasa late 20s pa lang siya na nag-average lang siya sa NBA ng 13 minutes per game. Ang kanyang career na pinakamataas ay 16 minutes. Mental health reason din kung bakit nag-retire sa NBA si Watanabe pero maglalaro siya sa ibang liga. So ito based to sa mga article ha, yung nag-cause kasi ng mental health issue kina Hachimura at Watanabe, yung nagkaroon sila ng homesick. Lalo na yung kay Hachimura after maglaro sa Olympics sa Japan. Ang tagal nun bago nakabalik sa Wizards. Si Watanabe naman, 2 beses naglaro sa Japan, yung Olympics at yung World Cup. Yun din ang tinuturong dahilan kung bakit nag-decide na si Watanabe na homesick siya sa Japan. Ito rin kasi yung binabanggit nilang isyong dalawa nung nasa college pa rin sila. Kahit retire siya sa NBA, part pa rin siya ng national team ng Japan at kung sa edad, papasok pa lang siya sa prime. Mas effective din si Watanabe kapag nasa outside siya ng NBA dahil mas nabibigyan siya ng minuto sa ibang liga, katulad sa national team nila. Si Otto Porter Jr. naman nag-retire sa NBA sa edad na 30 years old nung nakaraang March lang after niyang ma-trade mula Raptors papuntang Utah Jazz. Part din siya ng 2013 draft class. Siya yung 3rd overall pick doon sa batch ni Giannis. So hindi ko sure kung matatawag ba siyang bust or underachieve kung individual career. May career average din siyang 10 points, 5 rebounds at 47% sa field. Ang pinaka-best season talaga niya sa Bulls nung na-trade siya nun. Naging part din siya ng 2022 NBA champion ng Golden State. Kaya siya nakakuha din ng magandang kontrata nun sa Raptors. Siya din yung isa sa mga player na binanggit dating pinalaro kahit merong injury. Kaya sa loob ng 1.5 season na nasa Raptors siya, nakalaro lang siya na nasa 23 games. Base pa sa statement niya, kaya siya nag-retire dahil hindi na rin kaya ng katawan niya maglaro mula nung lumipat siya sa Raptors. Kasi nga naoperahan na yung mga paa niya. Hindi rin nagamit ng Toronto sa unang taon na binigyan siya ng $12 million na kontrata sa loob ng 2 taon.
Si Sasha Vezenkov, yung best player ng EuroLeague na matanggal inintay sa NBA. So naglaro siya last season sa Sacramento Kings. Rookie pa lang siya nun. Pero 12 minutes, 5 points, 2 rebounds at 37% sa 3-point area nun si Vezenkov. May 2 taong kontrata pang natitira sa kanya na part na pinirmahan niya sa Sacramento Kings bilang rookie contract. Pero after kasi ng isang season sa Sacramento, sinabi niyang ayaw niya nang bumalik sa NBA at gusto niyang maglaro sa EuroLeague, kung saan siya yung superstar doon. Pang Hall of Famer pa ang status niya. Yung ikalawang side ng story doon, sinabi niya yun para hindi siya i-trade ng Sacramento, pero ang ginawa naman ng Sacramento, kasi nga issue na baka hindi bumalik si Vezenkov, ginamit siya at si Davion Mitchell sa trade kapalit ni Jalen McDaniels papuntang Raptors. Na agad naman binitawan ng Toronto at yung rookie contract ni Vezenkov na 2 taon pa. Agad naman pinikap si Vezenkov ng EuroLeague team na Olympiacos after niyang ma-waive. Technically, hindi siya retire sa NBA pero gusto niyang umalis ng NBA dahil nga binabangko siya doon. Nawala yung chance din ni Vezenkov na makabawi sa kanyang ikalawang taon kahit yung coach pa ng Raptors, European din. Ang current player na MVP sa EuroLeague na may magandang karir sa NBA si Luka pa lang. Yung isa sa Hornets, nakalimutan ko yung pangalan pero bumabawi pa lang ng karir niya sa NBA. Si Vezenkov, 28 years old na kung mag-iintay pa siya ng pagkakataon para makabawi, matatapos agad yung prime niya. Ito naman yung nag-trending nung nakaraang July dahil sa sinabi niya 5 years ago. Si Patrick Beverley nung kasagsagan niya sa trash talkan kay Steph nung habang nasa Clippers pa si Beverley, sinabi kasi niya doon, next 5 years are mine. Sa loob ng 5 season or 5 taon, na-trade si Patrick Beverley ng 5 beses. Pero parang 6 na beses yun dahil merong na-trade pa siya doon na hindi talaga siya naglaro sa team. Ito yung Memphis na tinrade ng Clippers tapos tinrade ng Memphis papuntang Minnesota kung saan nanalo pa si Beverley ng play-in championship. So 36 years old na rin naman si Beverley, retirement age na rin. Iniwan niya ang NBA para maglaro sa ibang bansa, particular sa Israel dahil mas binigyan siya ng mas magandang offer doon. May team pa rin namang kukuha kay Beverley dahil defensive player siya. Kaya siya kinuha dati ng Philadelphia dahil sa defense. Pero ang sinabi doon naging dahilan kung bakit walang team ang kukuha kay Beverley nitong off-season ay dahil naban siya sa isang platform. Madami kasing naging issue noon si Beverley bago natapos yung season sa Milwaukee Bucks. Particular pa doon yung naging issue niya sa isang reporter na humingi pa siya ng tawad noon. Kasabay yun nung nakipag-away pa siya sa isang fan habang nasa Milwaukee Bucks. Tinamaan niya yung isa sa mga rule doon na posibleng masuspend pa siya sa NBA kung sakali maglalaro siya doon. Based kasi sa Bleacher Report, naban si Patrick Beverley sa NBA dahil sa mga nakarang issue niya at sinabayan pa ng gulo sa isang fan. Ito yata yung binato niya ng bola plus hindi magandang treatment sa isang reporter. Sinabi dong persona ng grata si Beverley. Tinanggi naman yun ng station na ban si Beverley pero kabaliktaran naman minsan yung sinasabi nila dun. Kapag kasi bumalik si Beverley, magkakaroon siya ng either suspension or kaya penalty kahit pa nangyari yung issue na yon noong nakaraang season pa.